Hallelujah, 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 Hallelujah. Kayo'y di ko inumila, babalik akong talaga, magdudulot ng ligaya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita, at pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli." Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita, at pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli? Sabi pa niya'y, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong, kaya't sinabi niya, "Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na niyo ako makikita, at pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati at pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Natitiyak ko marami po sa inyo kaninang umaga nung kayo'y nagising, napaaga siguro ang inyong gising, kaya't nung nakita ninyo ang relo, sinabi nyo siguro, kaunting panahon pa, iidlip lang muna uli ako, total maaga-aga pa. Ngunit, sigurong iba sa inyo, naranasan nyo na yon. Bigla kayong napataob dahil bigla lang nyo nakita yung 5 minutong sabi nyong kaunting dagdag na idlip pa, inabot ng 30 minuto, kaya kayo nagkukumahos at nagmamadali. Kaunting panahon lang, lagi nating tawad yan. Nung ako'y bata pat ginigising ako ng nanay ko para magsimba, lagi kong sinasabi yon, 5 minutes pa. At lagi niya akong niyuyugyog at sinasabi niya, magsanay ka na. Pag naging pari ka, hindi ka pwedeng ikaw ang antayin ng mga tao.
Matuto ka ng gumising ng maaga. Lalo na kapag wala na ako, sino pang gigising sa'yo? Kaya ngayon po, laging pag matutulog na ako ay binubulungan ko ang nanay ko sa kabilang buhay. Gisingin niya ako para hindi ako malate. Pero minsan, pag nanunukso ang demonyo, sasabihin naman sa akin ng demonyo, hindi naman nalilate ang pare. Kasi hindi naman sila magsisimula kung wala ka pa. Counting panahon lang. Naalala ko rin po nung kami seminarista sa may Baler at nung kami dumalaw sa isang tahanan, sabi sa amin nung may bahay, "Brother, dumalaw po tayo doon sa may sakit." Sabi ko po gaano po ba kalayo? Sandali lang po yun. 2 bundok pala yung aming tatahakin. Yung sandali lang pala sa kanila, sanay sila ng 2 hanggang 3 oras ng paglalakad. Sandali lang sa kanila yon. Sa ating mga taga-syudad, magpakailanman na yon. Sa araw na ito, mga kapatid, inaanyayahan ko kayong pagnilayan yung paulit-ulit na sinabi ni Jesus sa Nazareno, kaunting panahon lang, o dili kaya'y sandali lang. Sa mga araw na ito na pinaghahandaan natin ang kapistahan ng pag-akyat sa langit ni Jesus, at sa isang linggo naman, ang pagbaba ng Espiritu Santo, ang pinagmumulan ng katotohanan at karunungan, ipagdasal natin ang biyayang maunawaan ang kaunting panahon lamang. Karunungan daw po ito na lagi nating maalala sa paningin ng Panginoon, ang sandali lamang. Unang biyaya, matandaan sana natin lagi na mga bagay sa mundong ito ay sandali lamang, kaunting panahon lamang. Alam nyo mga kapatid, yan daw lagi ang nakakalimutan natin, na ang mga bagay-bagay dito sa mundo, kaunting panahon lamang. Akala natin ang pera pangmatagalan. Pero alam nyo yan, pag may sunog, pag nagkasakit at malaking gastusin, lahat ng pinag-ipunan mo, lahat ng meron ka, mawawala sa isang saglit lamang. Pag may nagnakaw, pag may kumuha, wala lahat sa isang saglit. Kaya nga, ang napakalaking kalokohan sa mundong ito, mga kapatid at tukso, yung mga sandali lang, yun ang pinagbibigyan at pinag-uukulan natin ng halos lahat ng oras at lakas natin. Kaya nga, hindi ba't para sa pera, para sa makamundong kayamanan, doon natutuon ang lahat ng atensyon natin, maging ang Diyos minsan nakakaligtaan natin. Doon lahat ng oras natin, pag para sa pagkakakitaan, para sa pera, overtime, walang oras-oras. Aminin natin, pag sa pagdarasal, sa pagsisimba, miyat-miyat, tingin ang tingin sa oras. Nagmamadali. Pero sa mga bagay na makamundo, pag manonood ng concert, pag mamamasyal, pag magsa-shopping, walang oras-oras. Alam naman natin, ang mga bagay na yon, sandali lamang. Ang kapangyarihan, may mga taong nalalasing sa kapangyarihan.
Kaya't gagawin ng lahat, manatili sa kapangyarihan. Nakikipagpatayan pa sa kapangyarihan. Nakikipag-away para lang sa kapangyarihan. Kaya ngayon nakita natin, parang nanonood tayo ng boxing, nag-aaway-away ang marami para lang sa kapangyarihan. Dati-rati mga magkakakampi. Dati-rati, laging bayan ang pinag-uusapan. Ngayon, malapit na uli ang halalan. Ang laging tinatanong, paano mananatili sa kapangyarihan? Hindi pa rin sila natuto sapagkat alam naman natin sa kasaysayan, ang kapangyarihan, sandali lamang. Kahit sabihin mong 20 taon, 30 taon, sandali pa rin yan at mawawala pa rin yan. Pero ang nakakalungkot mga kapatid, sa mga bagay na sandali, ipinagpapalit natin ang pangmatagalan, maging ang ating kaluluwa at kaligtasan. Kaya't ang unang biyayang ipagdasal natin, hilingin natin sa mahal na pong Hesus Nazareno, ipaalala sa atin, sandali lamang ang mga ito. Kaya't hindi ito ang tunay na importante sa buhay. Ang ikalawa sanang maipaalala sa atin, kapag tayo sumusunod sa Kanya, opo, dumadaan ng maraming pagsubok, maraming mga tanong, maraming mga pag-aalinlangan, maraming mga hinanakit, maraming mga dagok sa buhay. Pero sana, isipin nyo rin, kapag kaharap natin si Jesus Nazareno, gusto niya rin sabihin sa atin, sandali lamang iyan. Yun yung nais niyang ipahiwatig sa kanyang mga alagad. Namamaalam na siya. Kaya sabi niya, kaunting panahon na lang, hindi na ninyo ako makikita. Kaunting panahon na lang, mananangis kayo. Kaya nag-alala yung mga alagad. Natakot sila, nanghina sila. Ha? Mawawala ka. Mananaguhi kami, mahihirapan kami. Pero may nakaligtaan sila sa sinabi ni Jesus Nazareno, sandali lang yan. Kasi babalik ako. Kasi magtatagumpay ako. Kasi mananaig pa rin ang kabutihan. Mga kapatid, sana po kapag nakikita natin ang mahal na pong Jesus Nazareno, opo, pasan-pasan niya ang krus. Opo, mukha siyang nahihirapan. Mukha siyang bigat na bigat. Pero alam nyo, may gusto rin siyang sabihin sa atin, sandali lang ito. Sapagkat siya'y muling mabubuhay. Siya'y nakaluklok sa kanan ng Ama. Siya ang magtatagumpay. Kaya't kung ngayon nagsisimba ka, may dala-dala ka na parang sa tingin mo, ang hirap-hirap na po. May tanong ka at sa tingin mo, ang tagal-tagal na po nito. Meron kang pag-aalinlangan at natutukso ka ng bumitaw at mawalan ng pag-asa. Kaya ka dinala rito ni Jesus Nazareno. Gusto niyang sabihin sa iyo, sandali lang yan. Kaunting panahon lang yan. Yun nga lang siguro, bibiruin natin siya. Lord naman, kasi sa Diyos, yung sandali lang, hindi natin alam. Sa tao kasi, sabi ko nga sa inyo, ibang tao, 5 minuto lang para sa kanila, magpakailanman na yun. 1 oras lang, ang tagal-tagal na yun. 1 taon, parang habang buhay na ang pakiramdam ng tao. Pero tandaan po natin, Diyos po ang kausap natin eh. Iba ho ang orasan ng Diyos. Iba ho ang panahon ng Diyos. Siguro nga yung sandali sa Kanya, kay tagal na sa atin. Kaya naman dun masusubok ang ating pagtitiwala, pananalig.
pagmamahal sa Kanya. Kaya't ipagdasal din natin na sa tuwing sinasabi sa atin ng Panginoon, sandali lang, kaunting panahon lang, konting tiis lang, dagdag tiwala lang, hilingin natin sa Kanya na tayo magkaroon ng mas matibay na pagmamahal at pananalig sa Kanya. Ang tanong kanina ng mga alagad, hindi natin maunawaan ito. Pero ang gustong ipahiwatig sa kanila ni Jesus Nazareno, hindi pangunawa ang kailangan nyo. Bagkus, ang mas kailangan nyo ay pagtitiwala. Hindi pangunawa ang kailangan nyo agad. Ang kailangan natin higit ay pagtitiwala. Sapagkat ang taong tunay na nagtitiwala, darating ang panahon, mauunawaan niya ang lahat. Ang taong nagtitiwala, darating ang panahon, matutuklasan niya, ay sandali lang naman pala ito. At higit pa sa lahat, ang mas matatagpuan niya, ang pangmagpakailanman. Ang tunay na mas mahalaga sa buhay, ang tunay na walang hanggan. Mahal na pong Jesus Nazareno, ipaalala niyo po sa amin, sandali lamang ang mga alok ng mundong ito. Sandali lamang ang mga pasakit, pagsubok, at paghihintay sa mundong ito. At higit sa lahat, pang magpakailanman ang ibinibigay mo sa amin.